sideline at saka mga nandito po sa church, welcome po ang bawat isa. At naway yung hangarin po natin ay to worship our living God. At wala po tayong gagawin ngayon, kundi i-focus ang ating atensyon sa presence ng Lord na kumikilos. Dapat huwag natin sayangin na makalipas na hindi natin naramdaman ang kanyang pagdaan sa ating kalagitnaan. Ngayon po umaga, tayo po ay magsisimula. Ako po ay naniniwala na yamang dilaan nyo ang araw na ito para sa Panginoon, sulitin po natin. Huwag masayang. Baka naman nandito na tayo sa loob, pero ang focus po ninyo ay nasa puntahan, nasa pagkukwentuhan. Alam niyo po, maganda po yung, ako gusto ko yung pag ako'y nasa church na at nagsimula ng gawain, ayaw ko ng pag-isip. Kasi, ano na yun eh, hindi mo kapagsabay yung pag-usap sa tao at sa pakikinig. Mahirap po yun. Kaya po, madalas po pinapaalaala sa atin, kung meron tayong gagawin, ay bago po magsimula na tapos ng tayo. Amen? Kasi masisiyahan ng word kapag all out, not undivided yung ating pakikinig, ang ating paglilingkod. Ang sabi po ng banal na kasulatan, sinasabi po ng banal na kasulatan sa awit 122 verse 1, ako ay nagagalak sa sabing ganito, sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. So, praise God, today is the Lord's day. And because today is the Lord's day, kailangan ma-enjoy po natin yung presence niya. Amen. Amen? I-enjoy po natin ang presence ni Lord. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay magpasalamat. Maraming blessing. Marami po tayong tinanggap na pagpapala. Di ba kayo natutuwa? Buhay ninyo ay bigay ng Panginoon. Pinagkatiwala ng Lord yan. Kaya magpasalamat po kayo kung kayo pa ay humihinga pa. Magpasalamat po kayo kapag kayo ay malakas pa. Magpasalamat kayo kay Lord kasama pa ninyo at inyong mga asa-asawa. Magkaroon kayo at magsaya kayo, magpasalamat kayo sapagkat tayo po ay nadadama pa natin yung pagmamahal ng ating mga kapwa. Tayo ay sumandaling manalangin. Oh, hallelujah! Pinupuri ka namin, dakilang Ama, dakilang Diyos na nagmamay-ari ng aming buhay. Maraming pong salamat, O Diyos, paggising pa lang kaninang umaga, wala kaming sinabi kundi napakabuti po ninyo, Diyos. Hindi kami nakafocus lang sa mga binibigay ninyo. Hindi lang po nakafocus sa mga pinapadaman yung pagmamahal, kundi nakafocus kami kung gaano kadakila ang Diyos na pinaglilingkuran namin. Kayo po ay Diyos na dakila, walang kapantay, walang katulad po ninyo. At kayo po ay dapat makilala ng lahat na kayo ang nag-iisang Diyos at wala ng iba. Panginoon, sa umaga po ito, piniling po namin ang paglilinis sa bawat isa sa amin. Cleanse us, O God, with your precious blood. Para wala pong hadlang ng pagdaloy ng iyong pagkilos sa aming mga buhay, linisin po ninyo kami. At sa gayon, Panginoon, malayang makagalaw, malayang makakilos ang iyong banal na Espiritu sa amin at maging sa aming kalagitnaan. Pinagkakatiwala po namin, Ama, ang lahat ng tatayo sa likuran ng pulpito nito. Ang pagtayo, Panginoon, ng bawat mga anak nyo sa likuran ng pulpito ay hindi po kami tatayo upang kami po ay magmalaki, magyabang, kundi Lord, ipapahayag namin kung ano ang tinanggap namin mula sa iyo, ano mga revelation, ano yung mga blessings na amin pong tinanggap. Kaya wala po kami dapat pang malaki. Ibinababa po namin ang aming mga sarili sa iyo. Kapagkat walang-wala kami, kung wala ka naman sa amin. Kaya Panginoon, pinagkakatiwala po namin, higit sa lahat, ang aming mapapakinggan mensahe po ninyo. Ang mga salita po ninyo, inilalaan ito para kami po ay lumago habang
habang kami pa'y nakikinig at sinasagawa ang mga iniaral, tinuturo sa amin, ang inaasahan nyo sa amin ay ang aming pong paglago. Maraming pong salamat sa lahat na gagamitin nyo. Anoint each one of us, O God. And even sa aming mga offerings, O God, ang aming mga ikapo, Lord, nakikita po ninyo ang bawat puso sa bawat nagkakalbo, pagpalain kanina. Sa pangalan ni Jesus, sawayin nyo ang lahat ng mga gawa ng kaaway na wala pong mga distraction na iiral at ito po ay magtagumpay. In Jesus' name, we just allow your presence to move in our midst. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Purihin po, Panginoon. Tunay na ito yung araw na ginawa ng Diyos. Amen. Anong gagawin natin kung bakit tayo nandito? Purihin, aawitan ng Diyos natin ang pinaglilingkuran. Siyang buhay magpakailanman. Kaya sabi nga ng awit, may galak, may saya. So kailangan yung ating awitin ngayon para kay Lord ay nagagalak talaga tayo. Amen? Dahil si Lord ang ating pinaglilingkuran sa umaga ko. Siya ang aawitan. Ang ating Panginoon ay mabuti na lahat. Yes, O God. May galak. Thank you.
ay pinalaya na sa lahat, sa kasalanan, sa sakit. Amen! Salamat sa Panginoon dahil tayong mga pinili niya ay talagang pinalaya na ng lubusan. Kaya napakabuti talaga ng Panginoon. Wala siyang kasing buti. Hindi siya maikukumpara kahit kanino man. Kaya noon sa oras nito, patuloy natin idulog ang ating mga buhay sa Diyos. Kaya natin na patuloy na ang presensya niya ay makasama natin, maranasan sa oras nito. Hallelujah, Jesus. Purihin na Panginoon. Lord, patuloy kami nga nagpe-pray na gawin mo kami, Panginoon, ngayong banalatahan ng lugar. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Patuloy tayong lumapit sa Diyos, tumulong. Magpakumbaba tayo sa harapan niya. Maging tapatin mo, ikaw ay mamasdan, mapanilingan, sa'yo ay umisa. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, Panginoon. Puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, mapanilingan, sa'yo ay umisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Kaluyan ng walang hanggang kapulit pagsamba. Mahal ikaw, O Diyos, ngayon at kailanman. Patuloy natin damdamin yung naawit natin. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, mapanilingan, sa'yo ay umisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Magkaluyan kami, Panginoon, walang hanggang mapulit ang samba. Mahal ikaw, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Kaluyan ng walang hanggang mapulit ang samba. Mahal ikaw, O Diyos, ngayon at kailanman. Tunay na ang Diyos natin ay napakabuti. Libutin mo, Panginoon, nakita ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako.
Lord God, thank you. Lord. Kung natatandaan nyo, ng family day, ako po yung nagpa-pray over para tanggalin itong bukol sa aking batok. Ngayon, sa mga oras na yon, naramdaman ko ang kahit nasabing ganito edad, naramdaman ko talaga yung takot. Dahil inisip ko kung makakayanan ko ba yung operasyon na yun. Ngayon, hindi ko talaga maalis sa aking isipan na nadalaw lang kami mag-asawa ni Madeline. Naisip ko na baka kung saksakan ako ng anesthesia, naisip ko na baka hindi ako magising. Pangalawa, naisip ko, dahil sabi nga nila, ay sa nababasa natin na maraming ugat dito sa batok. Naisip ko, baka magkamuli yung doktor, baka kuya, stress yung isang ugat ko dito sa batok, lalo din ako magising. At pangatlong kinatatanong ko rin, kasakali kung hindi na ako magising, baka mag-asawa muli ang aking asawa. Kaya, yung natakot na yun, dahil sa totoo lang, pagkapan na itong operasyon na ito sa akin. Pero, simula pa nung na-operan ako, ng tatlo, isa dito, dahil sa natilikan ng bangos, natanggal yung isang blood ko dito, yung dinadaanan ng laway. Sa salibaring lang. Ngayon, bilang katoliko ng araw, siyempre, sumasapalayan tayo rin sa Panginoon. Yung nga lang, ang pagkakaiba lang sa oras na yun, yung magpupros kayo, di ba? Pangalawang operasyon ko ulit, hindi lang ako kinabahan. Dito naman yun sa panglalaki sa Kirniya. Hindi lang ako kinabahan sa panahon na yun, kasi nga, kasama ko nga si Lord sa panahon na yun. Sa panahon nila, bilang katulik ko pangatlong operasyon ko, dito naman sa gallbladder. Hindi na ako kinabahan. Kaya sabi na ni Marlene, sabi niya, puta na raw ako. Puta na sa operasyon. Pero itong sa batok nito, dito ko lang kinabahan. Dito lang kinabahan. Yun lang yung takot na yun sa araw na yun, ng family na yun. Kaya habang ni-pre-over ako, talagang puro takot ang iniisip ko kasi nga, dadalaw nga lang kami. Kaya ang takot ko na, ayaw ko miwanan yung aking asawa, kung sino pa yung makakasama niya, makasawa pa ng iba, dahil mas swerte naman siya, di ba? Kasi financially, material, okay ko na sila. Kawawa naman ako na nanghanap buhay, napupunta na sa kanila lahat, di ba? Sa material yun. Material. Ngayon, tempting lang yung aking isipan habang nag-pre-over sila, hanggang sa nagkataon at panalangin ko nga na sabi nga nila mayroong baptismo, di ba? Yun, tama-tama, nagpasalamat ako kay God na eksakto na magpapa-admit ako bukas, Lunes yun, baptismo operasyon, nagpapasalamat na naabutan ko pa yung baptismo. Ngayon, blanco-blanco ang isip ko sa panahon na yun. Hanggang sa, nung lumubog ako sa tubig, habang nagsasalta si Pastores, nagsasalta si Pastor Arlene, tatlo lang ang nasa isip ng ko. Sabi ko, believe that you can, trust in the Lord, and surrender everything. Sabi ko, makakayanan ko ito. Makakayanan ko. At nagtitiwala ako sa Panginoon Jesus na nandyan lang siya at isusuko lahat. Ang kahit kalintin ng bagay, isusuko lahat. Ngayon, pagkalublog ko sa tubig na yun, kahit din nga nila kumahawakan, kahit ako pinubigang, masakit nga rin sa batok, kaya ang lublog ko pa gano'n. Nung pag-ahon ko na yun, nung pagtayo ko, biglang parang nawala na lahat. Nawala yung takot, nawala, parang pang magaan lang yung pagramdam ko na wala lang. Wala lang kung sa umuwi kami sa bahay, nag-impacking, nasa kinabukasan, nagpunta sa hospital, nasa sa emergency room, nakita ko 11 o'clock na opera na ako. Yun yung pang tinatatakot ko na baka patulogin ng mga doktor, hindi na ako magising. Wala yun. Nawala lahat yun. Nawala. Nasa akin lang, parang normal lang na matutulog. Basta sabi lang ng nagsasakta anesthesia, sabi niya, patutulogin muna namin kayo. Sabi ko, sige lang, okay lang. Hindi
Okay lang sabi, paano wala lang? Wala lang. Ang nasa, hindi ko alam yung natapos yung operasyon na yon na ginising na lang ako ng mga doktor na sabi nila, Sir, nandito na kayo sa recovery area. Wala lang, basta nung nandito sa recovery area, kung unang sabi ko sa doktor, sabi ko, ilipat nyo na ako sa kwarto ko at gusto ko makita yung asawa ko. Kaso, ang sabi nila na hanggang di pa raw na-stable yung anesthesia sa katawan ko, hindi pa ako pwedeng umalis. Kaya ginawa ko na lang, nag-concentrate na lang ako. Ang concentration ko, 3 litra na naman yun. Yung 3 P, yung the presence of God, yung aktoway niya, saka yung lagi niyang provision na binibigay. Kaya yung provision na yon, yung pag-ising ko ng maayos, wala man lang ako naramdaman na kahit na sakit. Hanggang sa pag-uwi, wala akong naramdaman na kahit na sakit. Hanggang sa ngayon, wala akong naramdaman na sakit. Kasi na, bawat galaw ko, dahil ko inoon ang God, simula nung binanggap ko ng buong puso Jesus Christ, buong puso ko na binanggap nung kaya nagpapautismo kami, bawat galaw ko, lalo na pag-gising sa umaga, ay lagi ko sinasabi na blessing. Bawat galaw ko, may gagawin ko na po, magkape man ako, lagi kong sinasabi, thank you Lord. Lagi ko inuuna ang God, kaya para sa ating lahat, kung lagi inuunahin ng God, napakagaan, napakagaan ng buhay, napakagaan. Kung iisipin yung mga problema, dahil ang problema, dyan lang yan eh. Kung dalang yung mga pag-iisip na yan, wala kaya kung lagi yung sasaisip si Lord, lahat ng mga provision na binibigay niya, malimay siya, pero pag ipon-ipunin nyo, kahit hindi nyo mabibilang. Amen. Kaya nga nung pumasok ko sa ER, ang nasa akin lang yung sinasabi nilang John 3:16, na pamilya naman kayo sa lahat, pero babasahin ko pa rin. Babasahin ko pa rin kasi sa totoo lang, nagsisimulan pa lang ako mag-memorize at isa sa puso yung mga verse ng Bible. Kasi nga, bilang katoliko ng araw, hindi naman tinuturo na magbasa kayo ng Bible. Kaya, ngayon pa lang, nagsisimula na ako. Marami din ako nababasa mga verses, kaso hindi ko sinasa puso. Ngayon, nung tinanggap ko ng buong puso si Jesus Christ, dahil ko lang isa sa lang nasa isip ng Bible. Kaya ayon sa sinasabi ng John 3:16, sapagkat mga bata na sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong ng anak upang ang sino mang sa kanya ay sumasampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan yung unang-unang nasa isip ko nung bago ako patulogin ng doktor. At isinabay ko na rin yon sa awit 91 o Psalm 91, verse 15 saka 16. Pero kung babasahin ng buo, yung Psalm 91, umpisahan nyo, ay napakaganda. Napakaganda po yung Psalm 91 na yun. Yun po ang laging baon sa parko. Laging baon. Kasi nga, sinasabi nga nila, kung magbabago daw kayo, ang isang paa nyo na ay nasa hukay. Pero hindi. Hindi. Kung kasama nyo ang Panginoon, wala yan. Hindi nyo maisip yan na nasa hukay. Hindi nyo maisip yan. Kahit saan kayo magpunta, kahit saan kayo pumaroon, kung talagang hindi nyo na oras, hindi pa. Kaya nga kung mababasa nyo dito sa buong Psalm 91 ito, nandun ang lahat. Kaya ginawa ko lang na verse ay yung 91, 15, 16. Siya ay tatawag sa akin at siya ay aking sasagutin. Ako'y sa kanya sa ligalig o kaguluhan, liligtas at parangalan. Sila ay bibigyan ko gaganipalaan ng mahabang buhay at nakakaniyak at tamuhin nila ang aking pagliligtas. Yun po ang lagi nasa bawang ko nasa operasyon ako. Kaya ang pagpapatunay na kahit saan tayo ay nandiyan palagi ang presensya ni Lord. Sa isipin nyo palagi yung tatlong P, the presence of God, kahit saan tayo magpunta, kanyang paglubay at ang kanyang mga provision, mga blessings. Tulad nito, tulad natin tayo, blessings na magkikita-kita tayo lahat dito at humingi natin na. Dapat may blessing po yan. At isa rin napaka-blessing din po sa akin na napasalamat ako dahil sa
sa katunayan, sa edad kong ganito na 65, kailan umurat sa ganitong karamit ako. Kaya naisip ko, nagsisimula pa lang. Ilan ito ang makakaharap ng tao. Ibig sabihin, nagsisimula pa lang. Ibig sabihin, kaya siguro, binigay na ng Diyos na itong way niya na magpagsalita ako dito sa harap nyo, nagpapatuloy na ang Diyos ay buhay. Amen. Ngayon po, gagapok tayo sa ating offering o kapot. Pumunta po tayo sa Malakias, verse 3:10. Ang sabi niya, dalhin niyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen. Magbigay man tayo, hindi natin binibiling na hindi natin pinagdadamot yung ating nagbibigay. Sa totoo lang, bilang katuloy ko ng araw, mabigat sa loobin ang magbigay. Kasi nga, naisip namin, malaking bagay na itong ibibigay mo kasi ilang kilong bigas na yun. Ilang kilong bigas. Lalo na kung iniisip mo yung pagbabayad mo ng mga bills, ng kuryente, ng tubig, isipin yun, napakalaking bagay. Pero ngayon, nung napasok na ako dito at natutunan ko ang ikasampo, ay baliwala. Baliwala po yan. Baliwala. Kaya nga, ang sinasabi nga dito, bubuksan ko ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen. Amen. Itaas mo natin ang ating mga offering at tayo manalangin. Panginoon, sa iyong kapangyarihan at karunungan, nihiling namin na pagnubayan mo kami sa pagbibigay ng aming tithes o ikapo. Sa pamamagitan ng aming pagbibigay, binubuhos namin ang aming pasasalamat sa iyo at sa lahat ng mga biyaya mo sa amin. Amen. Maraming salamat po sa mga nag-offer ng mga dasal, ng kapinaoperahan, lalo kay Pastor Atin, Pastor Ray, at sa aking mga kapatiran, kay Sister Gladys. Maraming po salamat at naging matugang po ang operasyon nito. Awa po ng Diyos ay hindi siya cancerous, hindi siya mag-cancer. Ito nga, ang recommendation din at binigyan na ako ng fit to work para itong end of July ay pababalikan ulit ako sa trabaho. Ayaw ko sana kaso, ang sabi na kaya pa naman. At saka nandiyan lang kayo si Diyos, nakalagi mo sama, kaya kaya pa naman kaya, sige lang. Maraming salamat po at magandang umaga. Thank you.
Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Lord. Ang Diyos po ba'y mabuti? Ang Diyos po ba'y tapat? At ang Diyos po ba'y hindi nagbabago? Kaya tayo po lahat ay tumayo. Dahil ang pagbabago sa iyo. Ito. Amen. Praise God. Hindi po tayo. Okay. Bigyan po natin ng pinakamalakas na palakpakan. Let us pray. Lord, how marvelous and glorious you are. Even though at times we have doubt, we have fear, but you remain faithful. Your word is true, and you are a faithful God, even in 1,000 generations. Lord, you're creating something in our hearts that we truly believe, Lord, that through your words and through the work of the Holy Spirit, no matter what happened next, tomorrow, the next day, we are secured and we have peace because you are alive and we are free to worship you and to honor you. Lord, I pray, Lord, walk mightily in our midst and dispense blessing to each and every one of us. Give us wisdom, give us knowledge, give us insight. Open our hearts, open our mind, so that we will see the beauty of your word, that we may follow it. And we are assured that always there is a blessing, Lord. Because your word is true. Your word, O Lord God, is powerful. Creating something in us, Lord, to transform us the way you want us to be. Lord, we mute the works of the enemy. Satan, we mute you. You have no authority to speak in our midst. Lord, I pray, O God, let the spirit of peace, calmness, O Lord God, and attentiveness be upon this place. Lord, wala po kami, Panginoon, mag-miss. Kasalita mo po, Panginoon, sa aming kalagnanan. Lord, make your servant only your footstool. Be thou the great speaker this morning, and let your words be known to our hearts, O God. And Lord, I pray, Lord, give us an open heaven and dispense, Lord, any blessing, Lord, available. Lord, we are secured and we are comforted that you are our provider. You are our healer. You are our Jehovah Rapha, Jehovah Jireh. Lord, thank you. And all the praises and all the honor only belongs to you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po lahat ay makakaupo na po. Talaga pong pinagpala po tayo ng ating Panginoon na tayo po ay nakakilala sa ating Diyos. Nagsimula po yung magandang bagay na ginagawa po sa ating mga buhay. To start with, ating pong simulan yung ating pong usapin sa umaga po ito with this story. Okay? There's one man who having a cross. Lahat po tayo ay mayroong binibigbig na sinatawag na cross. At tumapit sa Panginoon dahil masyado na siyang burden sa kanya din binibigbig. And then he asked God to replace it. Di sabi ng Panginoon, kasi pumasok ko doon sa kwarto na yan, mamili ka kung anong gusto mo. And the man was so glad. Kasi may chance na mamili eh. No? Then kumuha siya, tuwa siya. No? Paglabas niya, sabi niya, parang ang gaan ito. Ganyan. And then pasalamat sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, it is the same cross that you are bearing before you enter in the room. You're just seeing in a different perspective. Mga kapatid, pare-pares po tayo may binibigay na cross. Sabihin, meron po tayo mga suliranin, meron po tayo mga tinatawag na mga pinaharap sa buhay. Pero we have the same God who always there to provide everything for us. Amen. We have to recognize that. Na sabihin, Panginoon, bakit sila ganito ng problema? Actually,
Yung binigay sa'yo ng Panginoon, fitted para po sa iyo. Because God has always a purpose whatever happened to your life. Because God is sovereign. Kung minomod ka ng Panginoon in that way, ito yung para sa iyo. At may kung minomod sila ng ibang tao sa ganitong bagay, sabihin, ito yung para sa kanila. Because God is His own authority. He wants to transform us into the likeness of His Son. Okay? Hindi natin hinahabol yung figure ng ibang tao. Ang hinahabol natin yung character ng Diyos. And this morning, we'll talk about new nature in Christ. Last time, diniscuss ko yung pastoral new life, and this one is a new nature in Christ. It's a different perspective. We are God's workmanship. Let us read this verse in Ephesians chapter 2, verse 8 and 10. Sabi niya, gusto ko simulan dito, basahin na lang po yung verse 1, but I would like to focus on these 3 verses. Okay? So, for it is by grace that you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God. Not by works, so that no one can boast. And verse 10, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance as our way of life. So before we dig in, before we dissect yung word ng Panginoon, I would like to give you a background about Ephesians. Ephesians wrote by Paul when he was in prison. And Ephesians was divided into 3 categories. First, in the first 3 chapters, there's a doctrine. The doctrine of salvation and the doctrine of where God has transformed us and made alive in Christ. And next is the practical advice and practical practices na ibinibigay sa atin na how to live. And that is a man that is sanctified by God. And makikita po natin in chapter 5 and chapter 6, nandun po yung mga provisions. Even relationships, nandun po, husband and wife, how to rear our children, nandun po yung perspective po na yun. Paul is talking about Christian believer, the Gentile. He's not talking about mga Jews. Ang kausap po niya yung mga taga-Ephesus. Paul wrote this letter to the people of Ephesus. They were the Gentile believers during that time. Sila po ay, Ephesus po, one of the cities of Rome. Kasi ang Rome po, napakalaki po ng kanyang kung nasakop. Isa po siya sa mga syudad ng Roma. At nung si Paul po ay nandun in prison, siya po ay nag-i-encourage sa mga nasa labas. At ito sinulat niya sa mga believers ng mga taga-Ephesus. They called it Ephesians. Sabi niya, you received the gospel and how God redeemed you. Sinasabi niya. At si Paul po, sa sulat po niya, sinabi po niya na they called it saint. Because before they were sinners, now they converted to become saints. Sa sila po yung nakakilala sa mga, because they are sanctified. Kaya po yung panaalala po niya, topic po natin about sanctification. When you are sanctified through Christ, you are positionally holy and righteous in the sight of God. Hindi ka na tinitignan ng Panginoon na dating ikaw ay makasalanan at punukan, galit na galit sa iyo ng Diyos, ngayon hindi na. Nakikita ng Diyos Ama, yung tinatawag na yung saving grace ng Panginoon, yung divine grace ng Panginoon sa buhay natin. Now, sabi ni Paul dito, and in Christ they have a new life and have been justified through the blood of Jesus. Ininanarin po ni Paul sa mga taga-Epeso kung paano po nila nakilala si Kristo at kung ano ngayon sila sa harapan ni Kristo. They were made alive in the power of the resurrection of our Lord Jesus Christ. They received salvation by grace given and faith that is at work in their lives. Binigay ito tinatawag na habag at awa at pananampalataya upang sa pamumuhay po nila ay hindi po sila matulad ng dati nilang pamumuhay. Ninanarin po ni Paul yan. Actually, wala pong negative na sinabi po si Paul sa mga Epeso. Kasi nakita po ni Paul kung paano po sila lumakad na ayon sa kanilang tinanggap. And they were once in darkness, and Paul says, now you are in the light. Nakita po niya yan. And from their sins, they have been cleansed and sanctified, and in the eyes of the Father,
before being an object of wrath. Sabi, object po ng tinatawag sa wrath, ang galit. Nung hindi pa po sila nakakilala sa Panginoon, now they become saints for the glory of His Son. And in Christ, they were newly created as workmanship. By regeneration, by being transformed in the likeness of Christ. So that they will the one who been redeemed and from death to life. So sabi po dyan, for it is by grace that you have been saved through faith, and this is not from yourself, it is the gift of God. In salvation, wala po tayong maidadagdag para po tayo maligtas. Tinapos na po ng Panginoon ang lahat para bayaran ang ating kasalanan. There is no amount of goodness in our lives that we can say and we enter to heaven and we say, Lord, ang dami mong ginawang mabuting bagay, kaya ako nandito sa langit para ako maligtas. Hindi po ganun. Hindi po tayo naligtas dahil saan tayo mabuti. Hindi tayo naligtas dahil tayo tapat. Ang kaligtasan po ay nanggaling sa ating Panginoon sa Kristo. Period. Do you agree with that? And in verse 9, not by works. Hindi daw sa ano magawa. It is not your ability. It is not your talent. It is not your wisdom nor your wealth that you were able to enter into heaven. It is only by the grace of God and through faith that's given to us. That's why we are saved. Now, so that no one can boast. Kasi alam nyo kapatid, kapag palagi natin sinasabi na kaya mo mapupunta sa langit dahil ako yung buto, unang-una na, hindi ka mapupunta because you are full of pride. At sabi dyan, so that no one can boast. Siguro napakayabang natin lahat. Kung ang basihan ng kaligtasan ay kabutihan, mag-uusap kayo sa lahat. Kapag ka nandito, magawa ako ng hospital. Ano ito? Ano ginawa mo? Naku! Yung mababang ng bata, sinulukot sa kung namatay. Hindi kaya aking buhay. Di ba kaya wala pa kaya ako na dito ngayon? Kapatid, hindi yan sinasabi ng Biblia. Kung ang basihan ng ating kaligtasan ay mabubuting gawa, hindi na namatay si Kristo. Amen. Para sa atin. Amen. Amen? Christ died because we cannot save ourselves. And we cannot pay our sins. Because it is appointed to man to die once after that judgment. Amen. And for the wages of sin is death. Death. Sabihin, karapat-dapat tayo mamatay. Pero hindi pa nababayaran ang kasalanan mo. But God redeemed us to the power of His blood. Now, in verse 10, kung sinasabi natin na, tayo ligtasin sa pamamagitan nito, so pwede na pala akong gumawa ng masama. Kasi tinanggap ko na si Kristo. Remember, grace and faith. When you receive the grace by the grace of God. And if it is through faith, it is believing God and His perspective and His character. Hindi tayo tumanggap sa Panginoon dahil gusto lang natin maligtas. Kung tinanggap din natin yung kabutihan ng Panginoon at yung karakter ng Panginoon na ninanais na para sa atin. Grace and faith, then God is working in our lives. And for we are God's workmanship. Ibig sabihin, nung nakilala mo si Kristo, ginagawa ka ng Panginoon as a masterpiece. Sabi niya, created in Christ Jesus. So, ibig sabihin, nung nakilala mo ang Panginoon, gumagawa sa'yo. Kung paano mo nakilala ang Panginoon sa crossroad mo, yun yung mga novelty. Nung ito'y nagkasakit, doon mo nakilala yung Panginoon, gumawa Diyos sa novelty sa buhay mo. Kung hindi ka pa nagkasakit, hindi mo nakilala ang Diyos. Kung wala pang namakayan sa inyo, hindi mo makilala ang Panginoon kasi you thought that you are okay. Right? Kasi yung tao, sadyang mayabang. Amen. You agree with that? Amen. You agree with that? Amen. Okay. At sabi niya, created in Christ Jesus. Nung tinanggap natin ng Panginoon, nagsisimula ang Panginoon na ginagawa tayong masterpiece. Kasi ayaw ng Panginoon na yung mga anak niya ay hindi excellent. Amen. Kasi God's masterpiece, God's workmanship,
created in Christ Jesus. And who is Jesus? The perfect sacrifice of God. And He is the only one, true God. What? For what purpose? Bakit tayo ginagawa mahusay ng Panginoon? Bakit tayo minomod ng Panginoon? For what purpose? To do good works. So, pumapasok yung good works. But this good works has nothing to do with salvation by grace and faith. Kaya tayo niligtas ng Panginoon to do good works. But we are not saved by good works. Malinaw po ba? Malinaw po ba? Kaya kung sinasabi mong tinanggap mo si Kristo, ang laki ng expectation sa iyo ng Panginoon. Nung ikaw tinanggap kay Kristo, nag-i-expect siya na something better, something best, and something excellent. Kasi you were created in Christ Jesus. We are God's workmanship. Nung una mo tinanggap ang Panginoon, binabago ka ng Diyos. Hindi papayag ng Diyos na dati kang magnanakaw. Hanggang ngayon, magnanakaw ka pa rin. Naintindihan po ba ninyo? Hindi yung sabihin, tinanggap mo si Kristo, yung buhay mo, ganun pa rin. Hindi. Naintindihan ko, kapag ganun pa rin ang buhay mo, hindi mo naintindihan yung pagtanggap kay Kristo. Amen? Naintindihan ko ba natin? Because we are God's workmanship. Ito sinasabi niya sa mga taga-Ephesians, nakita ko sa buhay ninyo kung paano mo tinanggap si Kristo at paano namumuhay kayo kay Kristo at kung paano kayo minomod ng Panginoon into His masterpiece. Okay? Which God prepared in advance as our way of life. Hindi lang po yung mga Hudyo, He's speaking about the Gentiles believers, the chosen one, kasama po tayo doon. Kung kayo po ito naniniwala na nanampalataya sa pamamagitan ng grasya at habag ng Panginoon at sa pananampalataya, our life have been transforming from glory to glory. Amen. Ang buhay Kristiyano, hindi hallelujah lang. Ang buhay Kristiyano, kapag tumindig ka at lumabas ka sa lugar na yan, you are ambassadors of Christ. You are representing Christ. Kung saan ka man pumunta, you are representing Christ. Ang sabi diyan, in Christ we have new nature. Pag sinabi new nature, ibig sabihin, bago na. Hindi siya yung luma. Bago. Kaya nakakilala sa Panginoon, we are God's workmanship. Nagkikreate ang Panginoon ng bago sa buhay po natin. Natatawa ako nakikita ako sinabi ni Brother din kanina. Totoo po yun. Because our old nature is selfish. We don't want to give. Right? Amen. We don't want to give. Be honest. We don't want to give. Right? Yes. Everything is hard. Naintindihan ko yan. Nung kayo naging Kristiyano, minsan nagiging hard. Kasi pinapalitan kasi ng Panginoon, tinatanggal lahat ng mga dati mong ginagawa, pinapalitan ng bago. Sometimes, at first, mahirap. Mahirap. Nag-struggle tayo. But, as you go along the way, you come to lose it. Amen? Minomol tayo, tinitrain tayo ng Panginoon. Nung tinanggap natin ang Panginoon, hindi naman 100% nandiyan kagad. We are work in progress. Sinasanctify tayo ng Panginoon. Kaya sabi niya, which God has prepared in advance as our way of life. Ipinrepare na ng Panginoon, hinanda na. Itong si ate na ito, kapag pinakakilala sa Panginoon, ito na yung pinilala ng Diyos sa buhay niya. Ito na siya ang magiging. Ganun ang pinilala ng Panginoon. Sabi, advance as our way of life. Meaning, yung knowledge natin, our knowledge, that is by blessing us with the knowledge of His will and the working of the Holy Spirit, yung operation natin, yung operation ng Banal na Espiritu that produces such kind of changes in our lives. Iyon po, sinasabi niyan. Kaya kung nakakilala tayo sa Panginoon, ginagawa ang Panginoon ng masterpiece sa buhay ng bawat isa.
Amen? Maaring may masterpiece kay sister, iba kay brother. But both masterpiece. Amen? And that we should walk in what? We should walk in a way that glorifies God. In Ephesians chapter 4, verse 22 and 24, it says, sabi po dyan, to put off your former way of life, your old self, which is being corrupted by its deceitful desire. So, nahagi po yun. Pakiplas na lang yun, mukhang nata. Hindi ko alam kung nagbura sa akin. Okay, ayan po. So, sabi po doon sa verse 22, to put off your former way of life. Sino sinasabihan pa rin yan? Mga taga-Ephesians. This is chapter 4 of Ephesians. Your old self, which is being corrupted by its deceitful desire. Totoo po yan. Lahat po tayo, mayroong mga kailangan sa buhay po natin na tayo nakakilala sa Panginoon, you have to give up. You have to give up. And sabi sa verse 23, to be renewed. To be renewed. Is naka-reserve. Para kanino? Tinatanong. Ano? But, ang sabi po dito, to put off, tinatanggal po natin yung ating dating pagkatao, at to be renewed in the spirit of your mind. What is the spirit? The spirit of God, which is, there is what we call holiness, righteousness, peace, and joy. Kapag tayo binago ng Panginoon, yung dati natin mga alalahanin sa buhay, pinapalitan ng Panginoon ang tinatawag na security. Alam nyo, sa panahon ngayon, kapag ino-opera ka ng tinatawag na insurance, so para may security ka. Actually, hindi naman para sa iyo yun, sa mga maiiwanan mo. Diba? Kasi hindi mo naman makiklaim yun hanggang hindi ka namamatay. Diba? Security po, sasabihin ko, hindi ko naman security yun. Security ng mga maiiwan mo. Pero ito, hindi po yung ganun. Yung security po natin, even in this life, we are secure. Even after this life, we are secure. Sa buhay natin na kung saan tinanggap at binago ng Panginoon. Okay? In Ephesians, this book is for the believers. Ang kausap po niya yung mga taga-Epeso. Amen? Amen? Now, please bear in mind ang perspective ko. Let us put into context the doctrinal of every book. Okay? He's not talking about the unbelievers. He's talking about the believers. Okay? So, sabi diyan, to be renewed in the spirit of your mind. So, sabi, kayo na bago na, kayo ay mababago sa inyong katauhan at sa inyong kaisipan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yung dating iniisip ninyo, wala na yan. Kaya sabi dito, and put on a new self. Ano ba yung new self na yun? Ano ba yung new self na sabi? Created to be like God in true righteousness and holiness. Ito yung sinasabi niya. Dati, ito yung ginagawa niyo, yung deceitful nature, yung corrupted by deceitful nature, ngayon iba na kayo. You are created to be like God in true righteousness and holiness. Pag sinabing like God, Christ-like. Christ-like. In true righteousness and holiness. Katwiran at kabananan. So, yun ang binabalot sa atin, doon tayo ginagawa ng Diyos. At yun ang gusto ng Panginoon para sa atin. A redeemed person is no longer bondage of former things. Kaya kanta natin kanina, malaya, 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 walang katapusan, malaya. Diba? Kasi yun ang ibig sabihin yun eh. When Christ set you free, you are free indeed. Kung ang Diyos, si Kristo, ang nagpalaya sa atin, tayo tunay ng malaya. Amen? Kasi walang ibang kalayaan na kapag makapagbibigay sa atin ng kapayapaan, hindi kalayaan nagmumula sa ating Panginoon. This is my quote. And I would like to share it with you. Ang tunay na malaya ay namumuhay sa katotohanan at hindi sa
nagtatago sa kasinungalingan na nakaraan. Ulitin ko po, I would like to give emphasis on this. Ang tunay na malaya ay namumuhay sa katotohanan. Anong katotohanan? Katotohanan na salita ng Diyos. Wala po tayong maitatago sa Panginoon. Wala po tayong kapayapaan kapag mayroon po tayong tinatago kasinungalingan sa puso po natin. Amen. Kahit na anong tago mo yan, mailalang na yan. Amen. Because the Bible says it so. Wala dong lihim na hindi nabubunyag. Amen. Walang sinabi sa dilim na hindi sasabihin sa luwanag. Amen. Ang tunay na malaya ay namumuhay sa katotohanan at hindi nagtatago sa kasinungalingan na nakaraan. Kaya nga po nandito si Kristo kasi hindi po na kayang baguhin yung nakaraan. Ang kaya niyang baguhin, yung pang sa kalukuyan, in the present day. That's why God is putting away all the previous things. That's why He would like to put new things in you. Amen? Eh, kung sabihin nila na dati ka ganun ang buhay mo, ang katotohanan ng buhay. Hindi mo siya mababago kasi dati yun. Eh, ang tanong, ano ka ngayon? Because you cannot change your past, but you can only change your present Amen. through God's grace. Amen? Wala tayong nagtatago sa Diyos. Lahat tayo may mga kabahukan sa buhay po natin. Pero alam nyo, katulad ni Pablo, siya yung mamamatay. Sabi nga, hindi siya worthy ng grace ng Panginoon. Pero sabi niya, lahat ng mga bagay na iniwanan ko na, hindi siya proud, kundi sinasabi niya yung katotohanan. This is my former way of life, but now I am changed. Amen? Sinabi niya ganon. Hindi ba sa mga kapatid na aminin mo yung mga nakaraan na ito yung tinatawag na masabi natin na ito yung kapangitan. Kasi yun ang katotohanan ng buhay. Tama? Pero napaka-importante kung ano ka ngayon. Kung ano ka ngayon. Kasi hindi mo mabago yung nakaraan mo kung hindi mo aaminin yung mga nakaraan mo para mabago yung pagkasalukuyan. Amen. Kung nagpe-pretend ka na alam mo lahat ng bagay, ito yung tao na hindi matuto kahit kailanman. Amen. Kung sasabihin mo, hindi ko alam yan, ang laki ng chance na matuto ka. Hanggat hindi mo inaamin sa sarili mo, yung mga kasinungalingan sa puso mo, hindi mababago yan. Amen. Tuloy ko po. Dahil kahit kailanman, hindi tayo mapapalaya ng anumang mga bagay na tinatago natin sa kadiliman ng kasalanan. Amen. Sapagkat walang bagay na lihim na hindi alam ng Diyos. At sa liwanag lamang mahayag ang lahat ng katotohanan ng ating buhay. Amen. Kapatid, huwag na tayo magtago sa anino na nakaraan. Kung ikay nasa liwanag ka. Kasi kung ikay nasa liwanag, may expose lahat ng kadiliman. Kung ito man ay nakakahiya, the question is, and the point is, kung ano ka naman. Di ba? Tama ba? Sino ba sa atin hindi nagkamalit at walang kapalpakan sa buhay? Taas ang kamay, pwede na lumabas. Wala. Lahat tayo, marami tayong kapalpakan sa buhay. Amen. Maging totoo ka sa sarili mo dahil ako'y totoo Diyos. Amen. Hindi ka mababago kung dami natin tinatago sa buhay. Amen. Because God is the revealer of everything. Amen? How long you can keep that? 1 year, 10 years, 20 years, 30 years, 40 years? Ilan taon? But remember, kahit na gano'ng kahaba yan, ang katotohanan ay laging katotohanan. At Amen. hindi mo maitatago sa katotohanan. Amen. Amen? Yan yung sinasabi ng ating salita ng Panginoon. Ito'y binago niya. Yung dati ay wala na. O ito'y dati na lang. Ang tanong, ano ka ngayon? Amen? Amen po ba? Amen. Yung nakakilala sa Panginoon, yung mga dati na yun. You're not proud, but pero sinabi mo,
binagawa na ako ng Panginoon sa mga bagay na yan. Amen. Because once you were in Christ, you are a new creation. And God created in you like God in true righteousness and holiness. Amen po ba? Amen. In Colossians chapter 3, verse 9 and 10, similar context. He's talking about the Colossians. Sabi ganun, do not lie to one another, since you have taken off the old self with its practice. Hindi lang yung old self, pati yung mga practice. Di ba? Hindi na dapat tayo nagsisinungaling sa bawat isa. Dapat inihahayag natin. Di ba? Kasi yun yung dati. Ngayon, pati yung mga practices po natin. Why? Sabi sa verse 10, and have put on the new self, which being renewed in the knowledge, in the image of its Creator. Ano ba yung image ng ating Creator? He is the God of truth, and nothing false in Him. Sa Diyos po, walang tinatawag na kasinungalingan. Lahat ay totoo. Lahat ay hayal. Kahit kailaman, hindi ka makapagbabago ng pagtatago ng kasinungalingan sa ating mga buhay. Amen. Alam mo kapatid, hindi ka mababago kung marami ka tinatagong kasinungalingan sa buhay. Amen. Mababago ka lang Amen. kapag yan ay inihahayag mo sa Diyos at handa kang mabuhay. Because you cannot change yourself. Only God can. Through the power of His grace and His Spirit. That's why God is operating in us through the power of the Holy Spirit. Kaya nga, nung ikaw yung binago ng Panginoon, na dating ngayon ay medyo parang nahandyan yung udyok ng kaaway. Medyo parang may nag-i-stop sa'yo. Right? Because there's a Holy Spirit living in you. Sinasabi, hindi ka na yan. Binago. Binago ka. Okay? Kaya kung ito yung magagalit, naiinis ka, sasabihin sa'yo na ba ng Espiritu, oh, hindi na ikaw yan. Yan ang dati mong buhay. Iwanan mo na. Pagkita. Sometimes we're always struggling to put back our old self when it triggers. Di ba? Yung mga triggers yan. Di ba? Tama po ba? Yes. Lutaw-lutaw. Yung mga triggers yan. Pero sabi ko nga sa inyo, Huwag na lumayo. punuhin niyo yung sarili niyo sa salita ng Diyos. Walang magiging po ang kaaway. Amen. Mali na kalitin. Amen. Di ba? Ang baso kapag punong-puno ng tubig, wala ka na malalagay sa di ba? Kapag naman yung isang sakong punong-puno na tinatawag na bigas, punong-puno na siya. Well up. Wala ka na maibigay sa kanya. Tama? Kapag ang isang Kristiyano punong-puno sa salita ng Diyos, wala po ang kaaway para sulungin ka at para pumasok sa buhay. I was so fascinated by the Japanese style of a folding paper. They fold it. From a piece of paper, they created like an image of an